Eto, grabe ito, no? Ano bang nangyayari? Sabi ng iba, karma. Pero ewan ko kung karma yan, hindi tayo masyadong naniniwala niyan. Abay, matindi na po ang gulo sa pamilyang Duterte. At ang dahilan ng pamilyang gulong ito ay nanggaling din sa kailang mga supporters katulad ng mga vloggers na ng intriga, ng chismis, nagsiraan at kung ano-ano mga pinagkakaguluhan nila. Alam niyo kung bakit nagugulo? Aba, ay pati po yung mga personal na buhay ni Digong Duterte ay napag-usapan at lumantad na. Ang nakapagtataka, mga kaibigan, kayong mga simpleng followers ni Duterte, huwag kayong paggamit, ito ang nangyari. Isipin mo pati personal na buhay ni Duterte, hinukay nitong mga vloggers na ito, kaya sila nag-aaway-away. May nagtatanggol, may naninira, at ang nansira ay si Duterte. Kasi alam niyo, di ba, si Duterte mayroong asawa na nanay ni Baste, nanay ni Pulong, at saka ni Sara. Tapos nagkaroon pa ng isang babae, common law wife na si Hanilet, nagkaanak, si Kitty. Ngayon may lumalabas pa, hindi umano isang konselor, dati ba o kasalukuyan paling girlfriend, ano nga ba talaga ang relasyon niya, lumutang at nagpunta rin doon sa dahig. Na di umano konselor ng Cagayan de Oro. Abay si Kitty, nagsalita na isang araw at parang, siyempre nagkagalit. Ay nakita mo niya. Nabulgar na yung di umano yung mga babae at personal na buhay ni Digong Duterte. Ay sino ba ang nagbulgar nito? Hindi ang gobyerno? Hindi ang mga vloggers na matitino na sumusuporta sa gobyernong ito dahil naniniwala silang tama ang ginagawa. Kung hindi, yun ding mga vloggers ni Duterte, ni Inday, ang nagkalat ng intriga at nagbatuhan ng putik hanggang sa nabulgar na. Pati mga personal na buhay ngayon may pinag-uusapan pang di umano, mga picture daw, ng mga personal, pati daw private part ni Digong ay kinuhanan at kung ano, ay sus marosep, anong nangyari yan? Iyan ang sinasabi ko sa inyo ng araw pa. Ang nakasira, kahit kay Kibuloy noon at saka itong kay Duterte, yung mga vloggers nila. Kasi inurot ng inurot or kanila kung pinainit ng pinainit, akala nila susuko ang gobyerno. Akala nila mawawala ang kaso sa kailang ingay. Hindi nila alam na lalo pang uminit ang gobyerno, lalo pang na-justify na may pagkakamali, kaya umusad, gumalaw ang batas, rule of law. Kaya kalaboso si Kibuloy, kalaboso si Duterte, ngayong nakakulong na, tuloy-tuloy ang away, isang dahilan ay pera, at saka inggitan, sidusan, nawasak yung mga Duterte. Again, sinong may kasalanan? Hindi ang gobyerno, hindi ang mga Marcos loyalists, hindi ang silent majority ng mga Pilipino, kayo-kayo rin na mga DDS followers, supporters, kayo-kayo ang, kasi tinatangkilik nyo yung mga fake news nila eh. Tinatangkilik nyo yung mga intriga ng mga vloggers nila eh. O hindi nagsabog-sabog na kayo ngayon. O di ba nakakahiya? Personal na buhay, kinaladkad na. Kaya tuloy, siyempre, nabulabog na yung buong pamilya. Kaya nagkakagulo na yung pamilya dahil sa kagagawan ng kanilang mga supporters, lalo na nga yung vloggers, inuulit ko. Ayan ang sinasabi. Sabi ng iba, karma. Pero hindi naman ako naniniwalang ganon. Talaga lang po na hindi pagkakatiwalaan yung maraming nagkukunwari na nagmamalasakit sa mga pamilyang Duterte. Ako from day one, wala akong personal na batikos. Laging sinasabi ko, sumunod kayo sa batas, huwag niyong abusuhin ng batas. Kasi ang batas hindi susuko sa inyo. Ang gobyerno hindi susuko sa inyo. Hindi kayo naniwala eh. Nagtapang-tapangan kayo at nagmagaling kayo. Ayan, yung mga nakapaligid sa mga Duterte, siya rin ang sumisira ngayon sa inyong pamilya. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa. Yan nga po talaga ang katotohanan. Ang mga vlogger ni Digong ang sumisira sa kanya at ang mga vlogger na rin ni Kibulok. Actually, noong pong mga unang taon ni Digong sa kanyang pamumuno, epektibo ang paggamit ng mga bayarang vlogger. At yan po ay pinatotohanan nitong si Kuya Nino Barsaga. Siya po ang buhay na saksi at buhay na patotoo na si Digong po ay nagbabayad ng mga bayarang vlogger para po maprotektahan ang kanyang mga ginagawang kabulastugan. Ngayon, lumipas po ang panahon, hindi na po ito naging effective.
Dahil nga po, dumami ang mga vlogger ni Digong. Yung mga kinikilalang vlogger at yung mga side bet lang o yung mga sumasakay lang sa kasikatan ni Digong, yan po ang mga nag-aaway-away. At ngayon nga po, dito po sa issue ng awayan ng pamilya ni Digong, mga malalapit kay Digong, itong grupo ni Maharluka at ni Harry Roque, at dito naman po sa grupo nila Sara, nitong mga sinasabing alpotera, nako, yan po ay talagang meron pong pinag-ugatan na misunderstanding. At ito pong si Maharluka ay gusto lang po talagang magpasikat. Gusto lang po talaga niyang ipamukha sa mga Duterte, sa mga DDF, sa mga DD Liz at sa mga DD shit, na siya po ang pinakamagaling, pinakamalapit at pinagkakatiwalaan ni Digong sa vlogging. Pero nako, mukhang sumobra na po si Maharluka at gumawa po ng issue na mahirap na pong, tingin ko mahirap na po ayusin dahil nga po below the belt ang lahat ng kanyang ibinintang dito sa dating protocol officer ni Digong na si Miss Jasmine Igal. Actually ako, nung unang labas pa lang ng issue na ito, alam ko na si Maharluka naninira, alam ko na si Maharluka gumagawa ng kwento, at yun nga po ang katotohanan. Ito po ang video ng paliwanag at makakapagpaliwanag sa lahat po ng issue between Maharluka, Alpotera, Harry Roque, pati si Sara po involved. On May 31st, during the birthday celebration of Vice President Sara Duterte in The Hague, Jazz was there to help. No frills, no drama. Her role? Crowd control during photo ops. Simple. There was a stage outside the VIP tent, organized by Alvin, Aldo, and other longtime PRD supporters. Everyone was doing their part. While VP Sara was giving a press briefing, attorney Harry Roque and Maharlika were performing on stage, dancing and singing to Bangag Bangag. The volume became too loud. VP Sara asked, "Naririnig ba ako?" Attorney Michael Pua. And then, okay lang yung sound, no? Okay. Sige. The instruction from staff to the volunteers was clear. Pahinaan ang volume. Not cut the mic, not stop the show. Jazz followed the order. She signaled to lower the volume and gave a simple thumbs up when it was done. That's it. Cha, a passionate PRD supporter, was also there. Stressed and overwhelmed, she did an X gesture, an impulsive reaction that some took the wrong way. Later, she apologized to attorney Harry. Why? Because after the event, he screamed at her. She cried. To Jazz, it was a moment of pressure, not malice. No one thought this honest mistake would spiral out of control. But that night, Maharlika went live. She named names, Cha, Alvin, and Jazz. She claimed they plotted to sabotage the performance, that they were double agents working for Amy Marcos, that they were bribed with lechon. No receipts, no evidence, just a narrative. So yun yung isang malaking katanungan na dapat natin i-address dito. Meron bang nakapasok doon sa loob na bataan ni IB? Kasi nung napansin ko rin yun, nung sumayaw-sayaw tayo, napansin niyo ba yun? Parang may nagkakat, may nagchika sa akin. So ang question is, sino yun? Pagdating kay Baste, hindi nila kaya si Baste. Diba? Bakit nakaya ba nila tayo? Sumayo pa rin tayo. And Jazz, she became the central villain in a story she didn't write. Alvin and Aldo broke their silence. They made it clear. They were never under Jazz. They had supported PRD long before she even landed in The Hague. Still, Maharlika wouldn't stop. She accused Jazz of pulling strings, telling people what to say and who to attack. But here's the truth. People reached out to Jazz on their own, and when they asked, she answered. That's all. Instead of backing off, Maharlika got aggressive. She posted blind items. She let her followers drag Jazz's name online. Then came the 6-hour ultimatum. Go on a live stream, defend yourself, or be Hubaran.
exposed in front of thousands. Maharlika even questioned Jazz's connection to PRD, trying to erase years of trust and service with a live stream. But the most disturbing claim? Maharlika said Jazz showed her a laptop with PRD's private moments. Let's be clear, Jazz doesn't carry a laptop. Jazz would never betray someone she respects that deeply. Anyone who truly knows Jazz knows this story is fiction. Let's be clear about who Jazz is. She didn't tell anyone what to post. She didn't beg for sympathy. If people speak up for her, it's because they know her character. Maharlika's real goal seems obvious, to force Jazz to bow down, to scare her into silence. In one vlog, she even said, "Wag na wag ka nang babalik sa Hague," as if she had that kind of power. But Jazz isn't playing that game. Jazz isn't here to fight online. She's here for one thing, to help bring PRRD home. No bully, no livestream, no baseless rumor is going to stop that. She's not perfect, but she's real. And the people who matter know that. So, eto nga po kasing sila Harry Roque at etong sila Maharlika. Nagpapasikat kasi si Harry Roque, gusto niya maging relevant. At syempre, lagi siyang inaangat ng kanyang kaututang dila na si Maharlika. Si Harry Roque po, entitled yan. At si Maharlika din, na gusto nila, sila ang the best, sila ang malapit, kaya Digong, sila ang malakas na tagapagtanggol ni Digong. At sila po ang kumbagay dapat na panoorin, dapat na suportahan, dapat na tignan at titigan ng mga Duterte supporter. Hindi po yung iba na mga kumikilos behind the scene. Like katulad nitong si Jasmine Igan na nagmaganda lang naman. Dahil nga po napakalakas ng kanilang pagkanta ng bangag habang nagsasalita si Sara. Syempre, gusto lang din ni Jasmine Igan na maging maayos ang pagpapa-interview kay Sara Duterte. Maayos yung maging paninira ni Sara kay Digong, di ba? So yan po yung naging simula ng sigalot na ito. At gumawa na po ng issue etong si Maharlika na meron daw pong pinapakitang litrato o video etong si Jasmine Igan ng mga pototoy ni Digong. Sa banyo, sa higaan, na tingin ko po talaga ay gawa-gawa lamang para po mas lalong magalit ang mga Duterte supporter kay Jasmine Igan at isipin na ito'y isang spy. Pero tingin ko po, wala pong spy. Wala pong puting ahas. Wala po talagang katotohanan yung mga sinasabi ni Maharlika na si Jasmine Igan ay nagbibigay ng mga information dito sa Malacanang o sa mga maka-BBM. Kasi nga po, napaka-imposible dahil ni-research ko, tinignan ko ang mga FB page, ang mga Facebook account nitong si Jasmine Igan, malayong-malayo po sa katotohanan at malayong-malayo po sa pagiging spy etong si Jasmine. Kasi nakita ko talagang sobrang loyal nitong si Jasmine kay Digong. Pinagseselosan lang po si Jasmine dahil nga po etong si Jasmine ay personal alalay ni Digong at talagang malapit na malapit kay Digong. At noon pong nahuli si Digong ng Interpol para dali na po sa ICC, si Jasmine Igan po ay nakapasok pa ng Villamor Air Base at nakapagbigay pa po ng kanyang rosaryo kay Digong. So malaki po ang insecurities ng mga taong malapit kay Digong dito kay Jasmine Igan. Dahil nga po, nakita nila na talagang super lapit ni Digong kay Jasmine. At ngayon po, na nabubulok na sa kulungan si Digong, gusto po nilang ma-eliminate ang mga ganitong malalapit kay Digong. Kaya po, yan ay talagang pinursu, talagang tinrabaho ni Maharlika para masira sa tao etong si Jasmine Igan. Pero anyway, ako nakita ko lang kung ano yung issue between Maharlika, Harry Roque, and Jasmine Igan at yung grupo nung Aldo o Alvin and yung mga Alvin na yon. Tinignan ko talaga pong hindi po sila magkakasundo dahil nga po syempre meron pong Maharlika na laging naninira, laging magsisira, at lagi pong gagawa ng paraan na siya po ay mangibabaw sa iba. At kahit po na sila'y mag-away-away at the expense na masira si Digong,
wala pong pake si Maharlika dahil yun naman po talaga ang pinaka-goal. Ang maging sikat na vlogger si Maharlika at makakuha po ng mileage, milestone at ng napakalaki na suporta, pinansyal mula po sa mga tao at kahit na mula sa mga revenue ng kanyang social media accounts. Yan ang pinaka-goal ni Maharlika dahil sa laki ng babayaran nito ng mga danyos perwisyos sa mga nagkaso sa kanya na mga pribadong tao. Yan po ang issue dito kila Maharlika. At tingin ko po, isa sa mga nagseselos nga dito kay Jasmine Igan ay ang isa sa mga asawa ni Digong at pinatrabaho ito kay Maharlika. At nakita nga natin na talagang itong si Harry Roque ay mukhang sinisingil na po ng karma. Nakita natin kung paano ito masubsob at mahimatay habang naka-live si Maharlika. Nako, Harry Roque. Baka ikaw mamaya bigla na lang yung pagsubsob mo, hindi ka na makatayo. Actually, meron pong mga nagsasabi na ito daw po ay scripted, ito day arte lamang ni Harry Roque. Pero, kay arte yan, okay yan ay totoo. Nako, kapag po talagang ikaw, Harry Roque, ay bigla na lamang nangisay sa mga video mo o sa mga live mo, nako, tsak na pagtatawanan ka ng mga taong busit na busit sa pagmumukha mo. Meron po tayong na-discover at naaamoy na kakaibang galaw ngayon ng Office of the Ombudsman. Bigla silang sumipag, itong graduating na, papaalis ng Ombudsman Martires. Kasi hanggang July na siya lang, o hanggang July na lang siya manunungkulan dyan dahil matatapos na ang kanyang 7 years na term nang ito i-appoint ni dating Pangulong Duterte dyan bilang Office of the Ombudsman. Ito ay kaugnay po ng kanilang mabilis na aksyon na pinasasagot si Sara Duterte doon sa kasong plunder, panunuhol at iba pang kasong korupsyon na lumabas doon sa Blue Ribbon Committee ng Kongreso at nirekomenda na kasuhan ito. Nirekomenda pa lang. Pero mabilis na umaksyon ang ombudsman at pinasasagot kaagad. Ginamit, ibig sabihin ng ombudsman, yung rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee at nag-imbestiga. Pero alam ba ninyo na meron palang parang malalim na paraan at dahilan? Lumutang na naman dito ang parang patapos na si Martires, may mga galaw pang pumapabor kay Sara. Alam niyo bakit? Gusto yata nilang palabasin na pag nag-imbestiga na ang ombudsman sa mga kaso ni Sara Duterte, hindi na pwedeng magkaroon ng trial sa Senado. Kasi yung pong article of impeachment, violation yung betrayal of public trust, ito rin mga kasong plunder, korupsyon, panunuhol at masamang gawain sa Office of the Vice President at saka Department of Education nung si Sara ay sekretary pa. Isipin mo ganon, parang gagamitin siguro ito ng kampo ni Sara, hindi ako haharap dyan sa impeachment kasi ang kaso ay nasa ombudsman na. Pero alam po ninyo, mga kaibigan, ang ombudsman hindi yan korte. Ang trabaho ng ombudsman ay magsuri bilang prosecutors ng mga kasong may kaugnayan sa kung kani-kanino, lalo na kung pera ng bayan ng pinag-uusapan at government official. Para pag may nakita silang probable cause, ay kanilang irekomenda, ipail ang kaso sa sandigang bayan. Yan ang trabaho. Hindi dapat makialam ang ombudsman sa trabaho ng mga senator judges kasi constitutional duty ng mga senador ang trial o impeachment court buuin mag-trial sa isang tinatawag nating impeachable official katulad ni Sara Duterte. Yun po yun. Kaya akalain mo yan ang umaanggulong balita ngayon para magamit ng kampo ni Sara na katwiran na hindi na niya kailangan humarap sa trial kasi may kaso sa ombudsman. Ay alam mo yun sa totoo lang, si Sara, pwede naman siyang humarap o hindi sa trial. Pwede lang siyang humarap sa trial kung ipapatawag ng senator judge. Kung hindi siya ipapatawag, hindi siya pwedeng humarap doon. Iba po ang impeachment court kaysa sa in aid of legislation, investigation, oversight function na ginagawa ng Kongreso at Senado. Sa Senado, pag
paggawa ng batas, sila po ay senador, legislator. Pero pagka impeachment, sila po ay impeachment senator judges sila. Hindi sila legislator. Kaya magkaiba yun. Okay? Ngayon, kung gusto nila ay pagtakpan si Sara para hindi maharap sa impeachment, nagkakamali kayo sa aking opinion. Kasi walang pwedeng pumigil sa impeachment trial, lalo na ngayon na nakapanumpa na ang majority o halos lahat ng mga senador. At by June 30, magre-resume, magsisimula na ang another 12 senador, panunumpain yan sa oras na magsimula ang trial. So wala na makakapigil dyan. Kung ang gimmick ng ombudsman at ng mga kalyado, pigilan ito, lalo lang ho yung pinalalaki at pinaginagawang controversial lang iso. Kung anong gimmick ng ombudsman yan, hanggang dyan lang yan sa akin pong personal na opinion. Okay? So, dito naman po sa issue ng isang ombudsman na tingin ko pumapabor kay Sara o pumapapel para maprotektahan si Sara at para pong minamalit ang impeachment o nililigaw ang mga impeachment complaint. Nililigaw ang isipan ng mga tao, ito po'y natural na lamang at ito po'y tingin ko pagtanaw ng utang na loob sa mga Duterte ang ginagawa nitong si Martires. Kasi nga po, sabi nga niya, meron ako isang nabasang balita, bakit daw binigyan siya ng report o yung naging konklusyon ng Congress patungkol dito sa impeachment complaint at yung investigasyon sa Kongreso. Bakit daw siya binigyan? Hindi naman daw siya parang kasali o wala naman daw siyang kinalaman dyan. Pero ako, kaya po siya binigyan para ipaalam sa'yo na merong ginagawang kabulastugan yung anak ng dating boss mo na nagtalaga sa'yo. Diba? Ngayon po, syempre, malapit na po itong mawala sa ombudsman. Kaya po siguro, gumagawa po ng way para siya nga naman ay makatanaw ng utang na loob. Pero tingin ko po hindi po ito magtatagumpay dahil nga po itong impeachment trial at yung mga kaso naman talaga dito kay Sara ay mga matitibay ang ebidensya at kahit sino pa po ang humarang dito, nako, tsak po na malalagot sa taong bayan. Taong bayan po ang may kagustuhan na etong impeachment trial ay matuloy. Karamihan po ng mga Pilipino ay gustong malaman ng katotohanan at karamihan po ng ating mga kababayan ay naririndi na po dito sa mga pagsisinungaling ni Sara at astang tapang-tapangan, pero yun pala wisik-wisik lang ang gusto na mangyari. Wisik-wisik lang ng pawis sa impeachment trial. So, abangan natin kung ano pa ang mga gagawin pong kabulastugan nitong mga tuta ni Digong. Nakita nyo naman, sa Senado may tuta si Digong, may tuta si Sara. Sa Ombudsman may tuta si Digong, may tuta si Sara. Sa Supreme Court, naku, sana naman walang tuta dyan. Etong ating Vice Presidente na binibintangan ng pangungurakot. Dahil po ito po ay kawawa po ang taong bayan pag hindi po lumabas ang katotohanan at hindi po nabigyan ng hustisya ang mga perang ninakaw ng mga alipores ni Sara at ng mismong ating Vice Presidente. Kung totoong sila magnanakaw, di ba? Di ba hindi sila magnanakaw? Acquitted. Pero kung talaga pong nagnakaw at magnanakaw, abay kailangan po talaga mapagbayad yan. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you, Sir Mike Abe, sa iyong video na aking nareaksyonan na talaga namang nagbibigay ng makabulong impormasyon sa atin pong mga manonood. Maraming salamat po, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.